Magandang araw po, mga mahal kong lolo't lola. May mahalaga akong tanong. Alin sa mga gulay na kinakain nyo araw-araw ang pwedeng nagpapataas ng blood sugar, nagpapabigat ng kidney, at pwedeng magtulak sa inyo papunta sa dialysis? Alam kong gulay, healthy, pero hindi po lahat ng gulay ay ligtas para sa may diabetes at may mahinang bato. Marami po sa aking pasyente ang nagsabi, Dok, gulay lang naman kinakain ko, bakit lumalala pa rin ang creatinine ko? Dok, bakit kahit puro gulay ako, mataas pa rin sugar ko? At nang tingnan ko ang diet nila, 3/4 gulay na dapat iwasan ng may diabetes at CKD, araw-araw nilang kinakain. Kaya ngayong video, ibabahagi ko, pimba gulay na dapat iwasan, bakit sila mapanganib, ano ang ligtas na alternatibo, at ang kwento ng pasyente na muntik ng madialysis dahil sa maling gulay. Simulan na natin. Part 1. Bakit may mga gulay na masama sa may diabetes at mahinang bato? Mga lolo't lola, alam kong madalas kayong malito at magtanong, Dok, gulay naman yan ha? Bakit bawal? Ganito po ang paliwanag. 1. Potassium overload. Kapag mahina ang kidneys, CKD, hindi na nila kayang ilabas ang sobrang potassium. Kapag nag-ipon sa dugo ang potassium, nanginginig ang kalamnan, sumisikip ang dibdib, tumataas ang presyon, at sa matinding kaso, maaaring magdulot ng cardiac arrest. Kaya kahit gulay, kung mataas sa potassium, delikado para sa may CKD. 2. Sugar spiking vegetables. May ilang gulay na may mataas na glycemic load. Ibig sabihin, pag kinain, biglang taas ang blood sugar. Para sa may diabetes, ito ay napakapanganib dahil pinapabilis nito ang pagkasira ng kidneys. 3. Oxalates. Ito ang substance na nagpapabilis mag-form ang kidney stones. Nagpapalala ng pananakit ng likod. Nagpapahirap umihi. Kapag may CKD o diabetes ang isang tao, mas mataas ang tsansa na tumigas at mabarahan ang bato kapag mataas ang oxalates. 4. Sodium traps. May mga gulay na kapag niluto sa karaniwang lutong Pinoy, tulad ng may patis, toyo, cubes o sabaw, nagiging sobrang taas sa sodium. Kapag mataas ang sodium, nag-iipon ng tubig ang katawan. Tumataas ang BP, bumabagal ang GFR, at mas mabilis masira ang kidney. Kaya tandaan, kahit gulay pa yan, kung maling gulay plus maling paraan ng pagluluto, pwede itong makasira ng kidney at magpataas ng blood sugar. At dito napapasok ang bimbog gulay na dapat iwasan ng may diabetes at mahina ang bato. Gulay 1, talong, eggplant. Mga mahal kong lolo't lola, bago kayo magulat, gusto ko munang linawin. Hindi lahat ng gulay ay automatic na healthy para sa diabetic at may mahinang bato. At ang isa sa pinakamadalas na maling akala ay ang talong. Alam kong paborito ito ng maraming Pilipino. Tortang talong, inihaw, ginataang talong, adobong talong, pinakbet na may talong. Pero para sa seniors na may diabetes at CKD, ang talong ay parang triple trap. At ito ang paliwanag. 1. High glycemic load. Pag niluto gulay ang talong. Pero kapag niluto ito, lalo na kung pinirito, ginisa sa maraming mantika, hinaluan ng gata, o inihaw ng tuyo, nagiging high carbohydrate ang epekto nito. Ibig sabihin, mabilis nitong napapataas ang blood sugar ng diabetic seniors. Marami akong pasyente ang nagsabi, Dok, talong lang naman kinain ko, bakit sugar ko biglang 210? Dok, gulay yan ha, bakit parang mas lumala diabetes ko? Ang sagot, dahil sa glycemic load ng talong pag naluto. Ang katawan ng senior ay hindi na kasing bilis mag-metabolize ng carbs tulad noong bata pa. Kaya kahit healthy sa paningin, nagpapataas ito agad ng sugar. 2. Oil absorber, parang sponge ng mantika. Kung may gulay na pinakamabilis sumipsip ng mantika, ito, yon. Kapag pinirito ang talong, sumisipsip ito ng mantikang parang espongha
tumataas ang calories, tumataas ang cholesterol, at mas bumibigat ang trabaho ng kidney. Kaya may diabetic senior na ganito ang reklamo. Dok, bakit taas kolesterol ko kahit hindi ako kumakain ng taba? At nang tingnan ko, pagkain, tortang talong araw-araw. Dahil ang mantikang hinihigop ng talong ay napakarami, hindi nakikita, pero pumapatay ng kidney ng tahimik. 3. Moderate potassium, delikado sa CKD stage 3 to 4. Hindi man kasing taas ng saging, pakwan o kamote. Pero para sa may mahinang bato, kahit moderate potassium na gulay ay pwede nang magdulot ng panghihina, sikip ng dibdib, pagkahilo, at irregular heartbeat. Sa CKD kidneys, kahit kaunting sobra sa potassium, problema agad. Story, ang aral ni Lola Minda, 72. Si Lola Minda, taga Pampanga, araw-araw na kumakain ng tortang talong. Sabi niya, Dok, gulay naman to, bakit high creatinine ako? Ang labs niya, creatinine, 1.9, BP, 150/85, sugar, laging lampas, 170. Nang tingnan ko diet niya, talong halos araw-araw, ginisa sa mantika, torta na may maraming mantika, sawsawang tuyo na mataas sodium, tatlong problema, high glycemic load, oil absorption, sodium sa sawsawan. Kaya bumibigat ang kidney niya kahit gulay lang. Tinanggal namin ang talong for 6 weeks at pinalitan ng malunggay, kalabasa, sayote, pechay. Pagbalik niya, creatinine bumaba sa 1.6, sugar mas kontrolado, humina ang pananakit dibdib, mas magaan ang pakiramdam. Sabi niya, Dok, hindi ko akalain na gulay pala ang nagpapataas ng creatinine ko. Bottom line. Para sa seniors na may diabetes, mataas na creatinine, stage 2 or CKD, ang talong ay hindi dapat araw-araw. Pwede, pero dapat bihira at hindi fried. Piliin ang mas kidney-friendly vegetables. Gulay 2, kangkong, water spinach. Marami po ang nagugulat kapag narinig nila ito. Pero totoo po, ang kangkong ay hindi ligtas para sa mga senior na may diabetes at mahinang bato. Bakit? Ganito po ang paliwanag. 1. Mataas sa oxalates, tagapagbuo ng kidney stones. Ang kangkong ay isa sa mga gulay na pinakamataas sa oxalates. At kapag mataas ang oxalates sa katawan, mabilis bumubuo ng calcium oxalate stones. Sumasakit ang tagiliran at ibabang likod. Humahabdi ang pag-ihi. Lumalala ang infection sa urinary tract. Para itong semento na dahan-dahang namumuo sa loob ng bato. At kung may diabetes plus CKD, mas mabilis itong lumalaki dahil mahina ang filtration ng kidney. Kaya kahit gulay siya, para sa may problema sa bato, delikadong delikado. 2. Pinapataas ang uric acid. Hindi alam ng marami na ang kangkong ay may kakayahang magpataas ng uric acid, magdulot ng pananakit ng kasukasuan, magpasimula ng pamamaga lalo na sa tuhod at paa, at minsan ay mag-trigger ng gout flare. Kapag mataas ang uric acid plus may CKD pa, mas bumibigat ang trabaho ng kidneys at bumibilis ang pagkasira. 3. Isa sa pinakamaruming gulay ayon sa environmental studies. Mga lolo't lola, ito ang malaking problema. Ang kangkong ay madalas tumutubo sa kontaminadong tubig, estero, kanal, stagnant water, lugar na maraming bakterya at parasites. Kaya mataas ang tsansang magdala ito ng E. coli, bakterya na nagdudulot ng UTI, parasites na nagpapahirap sa kidney. Kapag nagka-UTI ang senior, mabilis itong kumakalat sa kidney at nagdudulot ng pyelonephritis na mabilis magpataas ng creatinine. Story, ang karanasan ni Mang Eloy. Si Mang Eloy, 69 anyos, mahilig na mahilig sa adobong kangkong. Araw-araw halos ay kasama ito sa kanyang ulam. Tuwing iramang buwan, balik siya ng balik sa klinik dahil sa pananakit ng likod, hirap umihi at kidney stones na paulit-ulit bumabalik. Noong tinanong ko ang diet niya, isang bagay ang paulit-ulit lumalabas. Kangkong,
halos araw-araw. Kaya inalis namin agad ang kangkong sa diet niya at pinalitan ng mas ligtas na gulay. Pagbalik niya after a few months, wala nang sumunod na kidney stone, lumiwanag ang ihi, bumaba ang creatinine, mas magaan ang pakiramdam. At sabi niya sa akin, "Doc, hindi ko inakalang gulay pala ang nagpapahirap sa bato ko." Bottom line, para sa seniors na may diabetes, mataas na uric acid at mahina ang kidney. Kangkong bilisin delikado, mataas sa oxalates, nagpapataas ng uric acid. Mataas ang risk ng bakterya at UTI. Mas mabuti itong iwasan, lalo na kung may creatinine o GFR issues. Gulay 3, kamote, sweet potato. Mga lolo't lola, alam kong maraming nagsasabing healthy ang kamote. Totoo yan. Para sa bata, para sa mas bata ang katawan, at para sa taong walang diabetes o problema sa bato. Pero para sa diabetic seniors at may mahina ang kidney, ang kamote ay pwedeng maging tahimik na panganib. 1. Mataas ang glycemic index, GI. Alamin niyo po ba na ang kamote ay mabilis nagpapataas ng blood sugar, lalo na kapag nilaga, inihurno, prinito, o kinakain ng walang kasabay na protina o gulay. Sa diabetic na senior, ang epekto ay ganito. After 45-60 minutes, biglang taas ng blood sugar. After 2 hours, pagod, hilo, antok. Kinabukasan, mas mataas ang fasting sugar. Kaya marami pong nagtataka, "Doc, gulay naman to. Bakit taas pa rin ang sugar ko?" Dahil ang kamote ay high carb plus high sugar release. 2. Mataas sa potassium. Isang maliit na serving ng kamote, 450-500 mg ang potassium agad. Para sa may CKD, lalo na stage 3-4, nahihirapan ang kidney maglabas ng potassium. Tumataas agad ang potassium level sa dugo. Pwede magdulot ng palpitations, muscle weakness, paninikip ng dibdib, at worst, heart rhythm problems. Ang potassium overload ay silent. Hindi agad nararamdaman, pero delikado. 3. Nagpapabigat ng tiyan. Ang kamote ay mataas sa starch, madaling magpa-bloat, nakakapagbigay ng gas. Para sa senior na may mahina ang kidney, ang ganitong bloating ay nampin, nagpapadagdag ng pressure sa kidney area, nagpapahirap huminga, nagpapalala ng pagod. Hindi ito obvious sa mga unang araw, pero pag araw-araw kinakain, ramdam ang bigat. Story. Ang aral ni Lola Iday, si Lola Iday, 74, taga Laguna, ay naniniwalang kamote ang healthiest food, pang-diet at pangkalusugan. Araw-araw ang routine niya, nilagang kamote sa umaga, kamote ulit sa merienda. Pero napansin niya na kahit puro healthy food, hindi bumababa ang sugar niya. Lagi siyang nasa 210-240 kahit konting kain lang. Pagdating sa clinic, tinanong ko ang diet. At doon ko nalaman kung gaano kadalas siya kumain ng kamote. Ang sabi ko sa kanya, "Lola, healthy ang kamote. Pero hindi healthy para sa diabetic plus CKD kidneys." Tinanggal namin ang kamote ng 3 weeks. Pinalitan ng boiled saba, mas stable GI, gulay na low potassium, light protein. Pagbalik niya, sugar, 140-160, mas magaan ang pakiramdam, wala na ang bigat at kabag sa tiyan. Sabi niya sa akin, "Doc, ngayon ko lang nalaman na ang healthy food ko pala ang nagpapalala sa sugar ko." Gulay 4, gabi, taro. Ito ang silent sugar racer. 1. High carb veggie. Mas mataas pa sa kanin ang carb load. Isang gabi serving, parang 1 cup rice. 2. Taas oxalates, nagpapabilis ng pagbuo ng kidney stones. 3. Slow digesting but sugar spiking, pumapalo sugar after 2 hours. Hindi agad kita. Story. Tatay Ponso mahilig sa laing at sinigang na may gabi. Bakit tumataas sugar niya kahit puro gulay daw? Ang gabi ang dahilan. Gulay palm, mais, corn. Ito ang pinaka-common na hindi alam ng seniors. 1. High sugar corn. Mataas sa starch, nagiging glucose agad. 2. High potassium, bad for CKD. 3. Hard to digest, nagpapatigas ng tiyan, nagpapabigat sa kidney. Story, Lola Priscilla, mahilig sa nilagang mais,
Creatinine 1.8, 2.0, tinanggal namin mais. After 6 weeks, creatinine 1.6, sugar bumaba, hindi na sumasakit ang likod. Part 6, 5 kidney and diabetes friendly alternative gulay. Kung bawal ang pimpo gulay, anong pwede? 1. Patola low potassium, low sugar. 2. Upo na pakabanayad para sa kidney. 3. Kalabasa, moderate amount, good for eyes, plus kidney. 4. Pechay low potassium, high fiber. 5. Ampalaya, best vegetable for diabetics. Mga mahal kong lolo't lola, hindi ko sinasabing masama ang gulay. Pero kapag may diabetes at mahinang bato, may mga gulay na nagpapabilis ng pagkasira ng kidneys at nagpapataas ng blood sugar nang hindi nyo alam. Pero ngayon, alam nyo na ang simpong gulay na dapat iwasan. At alam nyo na rin ang alternatibo. Kung gusto nyo pa ng mga video tungkol sa creatinine, bato, blood sugar, binti, puso, at pangkalahatang kalusugan ng seniors, mag-like, mag-subscribe, at i-share sa kapwa senior para sabay-sabay po tayong gumaling.